Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Gayunman, handang-handa na si Yang Luo. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at gumuhit ng siyam na gintong dragon talisman sa hangin. Lumipad ang siyam na gintong dragon talisman sa iba't ibang direksyon at lumutang sa himpapawid, hinaharangan ang lahat ng nakamamatay na aura na kumalat sa paligid. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng siyam na gintong dragon talisman sina Yang Luo at Chrysanthemum Grandmaster Seiko, na tila ba bumuo ng isang hadlang na humiwalay sa lugar mula sa labas. Muling nais ni Chrysanthemum Grandmaster Seiko na pumatay, ngunit hindi na niya magamit ang pagsasanay ng corpse puppet. Nang makita niyang walang silbi ang corpse controlling technique, tinaas ni Seiko ang kanyang kanang hintuturo at patak ng dugo ang tumulo sa lupa. Pagkatapos, bumuo siya ng mga hand seal gamit ang dalawang kamay at nagsimulang mag-chant. Mas mahigit, yin at yang ng langit at lupa, umikot ang Dharma sa selyo. Ang tatlong kaluluwa ay walang katiyakan, at ang pitong espiritu ay magpakita. Halina, sa susunod na sandali, lumitaw ang isang dugong pulang array formation sa harapan ni Seiko. Na-activate ang array at kumislap ang mga rune. Isang dugong pulang mandirigma na nakasuot ng baluti at may hawak na mahabang tibak ang matikas na tumindig sa harapan ng lahat. Namangha ang lahat ng nasa malayo sa kanilang nakita. Mas mahigit, Diyos ko, parang pelikula ito. Totoo bang nakakatawag sila ng mga mandirigma? Ito ba ang tinatawag nilang mystical battle? Nasaan na ang siyensya dito? Nag-ingay ang mga tao sa paligid. Marami pang naglabasan ng cellphone at nagsimulang kumuha ng mga litrato at video. Mas mahigit, soul summoning technique. Sinulyapan ito ni Yang Luo at may paghamak na sinabi. Mas mahigit, ninakaw ng inyong Nine Chrysanthemum Sect ang soul summoning technique mula sa aming bansa, pero kung ano lang ang natutunan ninyo ay kalahating baked. Kami, mga Chinese mystics, ay kayang tumawag ng mga Diyos, pero kayo, mga patay na mandirigma lang. Mas mahigit, tumahimik ka. Galit na sigaw ni Chrysanthemum Grandmaster Seiko at iwiniwas-iwas ang kanyang kanang kamay. Mas mahigit, patayin. Sumugod ang mandirigma na may hawak na malaking tibak patungo kay Yang Luo. Isang hakbang lang ni Yang Luo at sumalubong siya. Mabilis siyang sumugod at malakas na sumuntok. Mas mahigit, wasakin. Bam! Bago pa man makalapit ang mandirigma, nabasag na ito ng suntok ni Yang Luo. Pagkatapos niyang durugan ang mandirigma, dirdiretsong umatake si Yang Luo kay Chrysanthemum Grandmaster Seiko mismo. Mas mahigit, imposible, paano ito nangyari? Hindi makapaniwala si Seiko sa lakas ni Yang Luo. Mas mahigit, Brother Yang ang astig. Ang lakas ni Brother Yang. Sigaw ni na Jiang Xiaochuan at ng iba pa mula sa malayo habang taas kamay na naghihiyawan. Habang sina Nakagawa Taira at ang iba pa ay halos hindi makapaniwala, galit at takot ang naramdaman nila. Anumang pamamaraan ang gamitin ni Seiko, pinipigilan lang ito ng batang inchik na ito. Mas mahigit, batang hampas lupa, mamatay ka. Sigaw ni Seiko habang iwiniwas-iwas ang kamay. Whoosh! Whoosh! Lahat ng talulot sa lupa ay biglang lumipad sa ere at naging mga matatalas na talim na sabay-sabay na bumaril kay Yang Luo. Ngunit, isang gintong truchi barrier ang biglang lumitaw sa katawan ni Yang Luo at pinigilan lahat ng mga atake. Lalong nanlaki ang mata ni Seiko. Tinaas niya ang dalawang kamay, at mula sa kanyang mga manggas ay lumabas ang makakapal na pulang lubad, mabilis na bomb-alot kay Yang Luo. Sa isang iglap, mahigpit na nakapulupot ang mga lubad sa kanyang katawan. Mas mahigit, gusto mo akong itali gamit lang yan. May paghamak ng ngiti ni Yang Luo at niyugyug ang buong katawan. Bam! Naputol ang lahat ng pulang lubad. Ang napakalakas na puwersa at true chi na bomb-alot sa katawan ni Yang Luo ay nagpa-atres kay Seiko ng sunod-sunod na hakbang. Gumuho ang mga bahay sa paligid dahil sa puwersa, naging mga guho. Pagkatapos putulin ang mga lubad, biglang bumili si Yang Luo at hinabol si Seiko.
Sa isang iglap, naabutan niya ito at isang suntok ang pinakawalan. Hindi na nakaiwas si Seiko, tinamaan siya ng malakas. Mas mahigit, Faf. Samuka ng dugo si Seiko at lumipad palayo na parang saranggola na naputol ang tali. Mas mahigit, Lady Seiko. Sigaw ng mga tauhan ni nakagawa sa takot. Malakas ang impact ng bumagsak si Seiko sa malaking bato-statwa sa gitna ng kalsada. Bumiyak ang estatwa at muntik nang bumagsak. Hindi tumigil si Yang Luo, tumakbo pa siya papalapit. Paglapit niya, tumalon siya at lumipad ng higit 10 metro ang taas at pinagsasaksak ang estatwa. Mas mahigit, paanong naglakas loob kang maglagay ng ganitong kasuklam-suklam na array para saktan ang mga tao? Basagin. Rumble. Nawasak ang estatwa, naging libo-libong bato at alikabok na kumalat sa paligid. Dahil ang estatwa ang core ng array, nang mabasag ito, nasira rin ang buong 9-band Shiftong Fortune array. Habang nababasag ang array, mga puting usok na hindi nakikita ng ordinaryong tao ang lumabas at bumalik sa mga katawan ng mga tao sa kalsada. Matatag na bumagsak si Yang Luo sa lupa at lumapit kay Seiko na duguan at nakahandusay sa guho. Mas mahigit, anong balak mo? Takot na tanong ni Seiko nang makita si Yang Luo na palapit. May malamig na kislap sa mga mata ni Yang Luo. Mas mahigit, pumatay ka ng napakaraming inosente. Dapat mo ring pagbayaran ng buhay mo. Nanginginig sa takot si Seiko. Mas mahigit, hindi mo ako pwedeng patayin. Kapag pinatay mo ako, hindi ka patatawarin ng 9 Chrysanthemum Sect. Mas mahigit, walang kwenta ang 9 Chrysanthemum Sect. Hindi man lang natakot si Yang Luo. Mas mahigit, kung manggahas kayong galitin ako, buburahin ko ang buong sekta ninyo sa Country Sakura. Mas mahigit, hehe, hahaha. Nakakalokong tawa ni Seiko. Mas mahigit, masyado kang arrogant. Marami pang mas malalakas kaysa sa akin sa aming sekta. Hindi mo sila kayang kalabanan. Kapag na-target ka ng 9 Chrysanthemum Sect, kahit tumakbo ka pa sa dulo ng mundo, mamamatay ka rin. Mas mahigit, huwag mo akong tangkaing takutin. Malakas na sigaw ni Yang Luo. Pinakawalan niya ang isang bagzo ng True Chi sa kanang braso ni Seiko. Mas mahigit, nabasag ang mga buto sa kanyang kanang braso. Mas mahigit, demonyang babae, malamig na sabi ni Yang Luo, kung ayaw mong mamatay, sumagot ka ng maayos. Ano ang layunin ninyo sa pagtatayo ng 9-band Shiftong Fortune Array? Galit ngunit matigas ang tingin ni Seiko. Mas mahigit, gusto mong malaman. Hindi ko sasabihin. Mas mahigit, hindi mo ako sasagutin ha. Muling nagpadala si Yang Luo ng True Chi, sa kaliwang braso naman. Mas mahigit, nabasag din ang mga buto sa kaliwang braso niya. Napakasakit kaya napasigaw siya ng malakas. Walang emosyon ang mga mata ni Yang Luo. Mas mahigit, sisigot ka ba o hindi? Mas mahigit, kahit ano pa gawin mo, hindi ko sasabihin. Galit na sigaw ni Seiko. Mas mahigit, gusto mo talagang mamatay. Galit na sigaw ni Yang Luo at sabay na pinadalhan ng True Chi ang dalawang binti ni Seiko. Crack! Crack! Mas mahigit, napasigaw siya ng mas matindi habang nanginginig sa sakit. Mas mahigit, huling tanong ko na to, mariing sabi ni Yang Luo, sasagot ka ba o hindi? Dahil sa tindi ng sakit, hindi na nakatiis si Seiko. Mas mahigit, sasabihin ko na. Sigaw niya. Mas mahigit, itinayo ko ang 9-band Shiftong Fortune Array para sipsipin ang kapalaran ng kabataang henerasyon ng China at ilipat ito sa kabataan ng Country Sakura. Mas mahigit ginagawa namin ito para pahinaan ang mga kabataan ng China at palakasin ang mga kabataan ng Country Sakura, para maging parang mga dragon sila. Pagkasabi ng mga salitang iyon, nagkagulo ang lahat. Kaya pala sila nag-organisa ng ganitong kaganapan. Napakatuso. Gusto pala nilang wasakin tayo. Lahat ay parang dragon. Para sa akin, lahat sila ay parang bulate. Hindi na ako sasali sa ganyang kalokohang event kailanman. Nagsigawan ang lahat sa gulat at biglang nagkaunawaan ang lahat ng nangyayari. Humingi ng awa si Chrysanthemum Grandmaster Seiko kay Yang Luo na may kaawa-awang mukha. Ginoo, alam ko na ang kasalanan ko. Hindi ko na ito uulitin.
Patawarin mo ako. Basta't patawarin mo ako, babalik agad ako sa country Sakura at hindi na muling tatapak sa China. Alam niyang hindi niya kayang lumaban kay Yang Luo, kaya nagpasya siyang magpakumbaba muna. Basta't makauwi siya ng buhay, magkakaroon pa siya ng pagkakataong maghayganti sa hinaharap. Malupit na sinabi ni Yang Luo, "Demonita, gumawa ka ng mga kasalanan sa ating bansa at pumatay ka ng napakaraming tao. Ngayon gusto mong patawarin kita. Ang laki ng pangarap mo." Pagkasabi nito, itinaas ni Yang Luo ang kanyang palad at handa ng paluan ang ulo ni Chrysanthemum Grandmaster Seiko. Yang Luo, sandali. Sa sandaling iyon, isang malinaw na tinig ang umalangaw-ngaw. Huminto si Yang Luo at lumingon. Isang malaking grupo ng mga lalaki at babaeng nakasuot ng uniforme ang lumapit. Nangunguna si Chu Yanran, suot ang kanyang uniforme, matangkad at matatag ang tindig, parang isang mandirigmang babae. Sa tabi niya ay isang matipuno at seryosong lalaking nasa gitnang edad. Mabilis na pamwesto ang grupo at hinarangan ang buong kalye. Biro ni Yang Luo, "Captain Chu, tamang-tama ang dating nyo. Pero bakit palaging pagkatapos ng laban kayo dumarating?" Masamang tumitig si Chu Yanran, "Huwag kang bastos. Kung hindi ako dumating, papatayin mo ba talaga siya?" Nagkibit balikat si Yang Luo, "Ang demonitang ito ay gumawa ng napakaraming kasamaan at pumatay ng napakaraming tao. Siyempre hindi natin siya pwedeng palayain. Ginoong Yang, tama ka. Marami siyang kasalanan kaya hindi siya dapat patawarin. Pero hindi pa ngayon ang oras para patayin siya. Kailangan pa namin siya para sa investigasyon." Sa puntong ito, nagsalita ang lalaking katabi ni Chu Yanran. "Captain Chu, siya ay?" Tanong ni Yang Luo habang nakatingin sa lalaki. May kutob siyang hindi ordinaryong tao ito. Ipinakilala ni Chu Yanran, ito ang pinuno ng unang koponan ng Hidden Dragon Pavilion, Tianjin. Hidden Dragon Pavilion. Nagtatakang tanong ni Yang Luo, anong klaseng organisasyon iyon? Inabot ni Tianjin ang kanyang kamay at ngumiti, "Ginoong Yang, ang Hidden Dragon Pavilion ay binubuo ng mga pambihirang tao mula sa China. Ang trabaho namin ay lutisin ang mga espesyal na insidente. Noong nakaraan, kami ang sum-iris sa Feng Shui Array na itinayo ng 9 Chrysanthemum Sect sa Ning City." "Oh, kaya pala. Kayo pala ang sum-iris sa On Sword to Seal the Throat na formation." Tumango si Yang Luo at nakipagkamay kay Tianjin. May respeto siya sa mga taong nakatulong noon para iligtas ang Feng Shui ng Ning City. "Ginoong Yang," patuloy ni Tianjin, "matagal na naming iniimbestigahan ang lugar na ito at napansin naming may kakaiba. Hindi namin akalain na ikaw ang unang makakasira sa array na ito. Nais naming hilingin na ibigay mo sa amin ang demonitang ito. May mga tanong pa kaming kailangang sagutin niya." Nag-isip sandali si Yang Luo at sinabing, "Ang mga tao ng Hidden Dragon Pavilion ay naglilingkod ng tahimik sa bansa. Siyempre, dapat ko kayong bigyan ng respeto. Pero kailangan ko munang wasakin ang kanyang dantian para hindi na siya makagawa ng kalokohan." Pagkasabi nito, itinaas niya ang kamay at nagpadala ng malakas na daloy ng True Chi sa tiyan ni Chrysanthemum Grandmaster Seiko. "Aog!" Napasigaw siya sa matinding sakit at napahandusay sa lupa. Nararamdaman niyang nawawala ang lahat ng True Chi sa kanyang katawan. Ilang sandali lang, wala nang natira ni Titing. Nang inag siya at galit na tinitigan si Yang Luo, "Winasak mo ang dantian ko." "Tama." Malamig na sagot ni Yang Luo. "Aog! Papatayin kita! Papatayin kita!" Sigaw ni Seiko, pilit na bumabangon pero hindi makagalaw dahil sa pinsala sa kanyang mga kamay at paa. Napakurap si Tianjin. Hindi niya inasahang ganito kabrutal si Yang Luo. Pero wala siyang sinabi, basta't hindi niya pinatay ang demonita, ayos na. Maging si Chu Yanran ay natigilan sa nasaksihan. Sa itsura kasi ni Yang Luo, parang ordinaryong tao, pero grabe pala itong mabilis at mabagsik sa pag-atake. Nag-utos si Tianjin sa dalawang lalaki, dalhin siya. "Opo." Sagot ng dalawa at kinaladkad si Chrysanthemum Grandmaster Seiko palayo. "Dalhin niyo rin ang mga iyan." Utos ni Chu Yanran habang itinuturo sina Nakagawa Taira at ang iba pa. Sumugod ang mga naka-uniforme, ikanadina ang mga ito, at mabilis na umalis.
Ngumiti si Tianzin kay Yang Luo, Ginoong Yang, bihira ang taong kasing husay mo sa martial arts at spells. Isa kang pambihirang talento. Sa ngalan ng Hidden Dragon Pavilion, iniimbitahan kitang sumali sa amin. Nagulat si Chu Yanran sa narinig. Yang Luo, sabi niya, ang Hidden Dragon Pavilion ay isa sa mga pinakaprestihiyosong organisasyon sa China. Malaki ang kapangyarihan nito. Ngayon na iniimbitahan ka ni Team Leader Tian, huwag mong palampasin. Pero umiling si Yang Luo, Team Leader Tian, nagpapasalamat ako sa kabaitan mo. Pero wala akong balak sumali sa kahit anong organisasyon. Patawad. Nanlaki ang mga mata ni Tianzin, hindi niya inasahang diretsahang tatanggihan siya. Maging si Chu Yanran ay napabuka ang bibig. Yang Luo, sabi niya nang may inis, maraming henyo sa buong China ang nangangarap na makapasok sa Hidden Dragon Pavilion pero hindi nila kaya. Ikaw, iniimbitahan ka na mismo, tapos tinanggihan mo. May tama ba ang utak mo? Tinapik ni Yang Luo ang makinis niyang noo, ang utak mo ang may tama. Ikaw, namula si Chu Yanran at umatras ng isang hakbang. Hindi siya makapaniwala na hinawakan siya nito sa noo. Patuloy pa sanang mangungumbinsi si Tianzin, Ginoong Yang, baka hindi mo palubos na alam ang tungkol sa Hidden Dragon Pavilion. Pwede kong ipaliwanag, pero pinutol siya ni Yang Luo, Team Leader Tian, may kanya-kanyang hangarin ang bawat tao. Huwag na nating ituloy ito. Hay, malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tianzin, sige, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pero sa hinaharap, kung may oras ka, inaanyayahan ka naming bumisita sa Hidden Dragon Pavilion. Sigurado akong magugustuhan ng aming Pavilion Master ang iyong talento. Inabot niya kay Yang Luo ang isang gintong business card. Nakasulat sa harap ang kanyang pangalan at numero, at sa likod ay ang 5 kuko na gintong dragon. Sige, kung may pagkakataon, bibisita ako, tugon ni Yang Luo, sabay tanggap ng card. Captain Chu, Team Leader Tian, sa inyo ko naiiwan ang lahat dito. Aalis na ako. Sabay alis ni Yang Luo kasama sina Xu Ying, Jiang Xiaochuan, at iba pa, mula sa Maple Leaf Walk. Napatitig si Tianzin hanggang sa mawala si Yang Luo sa paningin niya. Napabuntong hininga si Tianzin at nagsabi, mas mahigit, napakagaling sana niyang talento. Sayang at hindi natin siya maaaring gamitin para sa Hidden Dragon Pavilion. Sabi ni Chu Yanran na may halong panghihinayang. Mas mahigit, Team Leader Tian, kakaiba talaga ang ugali ng taong iyon. Sabi niya, sanay daw siyang maging malaya at ayaw niyang sumali sa anumang organisasyon. Noon pa, inimbitahan ko na rin siya sa General Administration, pero tumanggi siya. Sabi ni Tianzin. Mas mahigit, kung kalayaan ang gusto niya, ayos lang. Pwede akong makipag-usap sa Pavilion Master para bigyan siya ng ganap na kalayaan. Sumagot si Chu Yanran. Mas mahigit, kahit ganon, malamang mahihirapan pa rin. Mapasali siya sa Hidden Dragon Pavilion. Nagtanong si Tianzin nang may pagkamausisa. Mas mahigit, Captain Chu, mukhang kilala mo ng mabuti si Ginoong Yang. Maaari mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa kanya? Ibinuka ni Chu Yanran ang kanyang mga kamay at nagsabi, mas mahigit, hindi ko pa siya gaanong katagal na kilala, pero sobrang galing talaga ng taong iyon. Hindi lang siya marunong sa martial arts at spells, mahusay din siyang manggagamot. Kaya niyang buhayin ang halos patay na. Mas mahigit, talaga. Napatuwid ng upo si Tianzin. Isa rin palang medical master si Ginoong Yang. Oo, Team Leader Tian. Hindi na itinago ni Chu Yanran at ikinwento kung paano tinulungan ni Yang Luo na talunin si Azan Putaira, ang lalaking nakaitim, at kung paanong nailigtas niya sina Lei Gadong at iba pa kamakailan lamang. Pagkatapos marinig ang kwento, natigilan si Tianzin. Namangha siya at hindi makapaniwala. Huminga siya ng malalim ng ilang beses bago masiglang nagsabi. Mas mahigit, dapat nating makuha ang ganong klaseng talento para sa Hidden Dragon Pavilion. Iuulat ko ito sa Pavilion Master. Sigurado akong papayag siya sa anumang kondisyon ni Ginoong Yang, basta't sumali siya sa atin. Sabi ni Chu Yanran na may pag-aalinlangan. Mas mahigit, sana nga maging matagumpay kang makuha siya.
Gitling-gitling-gitling. Sa mga sandaling iyon, pinangunahan niyang Luo sina Xu Ying, Jiang Xiaochuan, at iba pa palabas ng Maple Leaf Walk. Masiglang sabi ni Jiang Xiaochuan. Mas mahigit, Brother Yang, grabe. Pinabugbog mo yung demonyitang yun nang hindi man lang nakaganti. Si Brother Yang ang number 1 sa Jiang City. Sa martial arts at spells, wala nang makakatalo sa kanya. Sumingit si Xu Xinghang para makabola. Si Brother Yang ang number 1 sa buong mundo. Walang makakumpara sa kanya. Dagdag pa ni Feng Baolin. Nena si Yang Luo. Mas mahigit, tama na yan, sobra na kayong nambobola. Gabi na, umuwi na kayo. Mabilis na suhestyon ni Jiang Xiaochuan. Mas mahigit, Brother Yang, mag-aalas 6 na. Tara, kain tayo. Sumang-ayon din si Xu Xinghang. Mas mahigit, oo nga. Brother Yang, samahan mo naman kami. Tumanggaw-tango sina Feng Baolin at Zhong Lingshan. Ayaw nilang palampasin ang pagkakataong mapalapit kay Yang Luo. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Yang Luo. Mas mahigit, sige, kain tayo. Mas mahigit, ayos. Brother Yang, ang bait mo talaga. Ako na ang magre-reserve ng restaurant. Sa sobrang tuwa, halos tumalon sina Jiang Xiaochuan at ang iba pa. Gitling-gitling-gitling. Pagkaraan ng ilang oras, lagpas 7:00 na ng gabi. Sa Huami Biomedical, 28th floor. Tahimik na tahimik dahil uwian na ng lahat. Bumukas ang elevator, at isang janitor ang lumabas, naka-uniforme, may sombrero at mask, dala ang mop at timba. Makikita sa kanyang pangangatawan na isa siyang lalaki. Pagkalabas, tumingin muna siya sa paligid. Nang matiyak na walang tao, tumungo siya sa opisina ng presidente. Ngunit biglang, mas mahigit tak, tak, tak. Narinig niya ang tunog ng high heels. Sa dulo ng pasilyo, nakita niyang papalapit si Prajna, nakaitim na uniforme at maikling palda, sexy ang hubog ng katawan, nakatali ang buhok ng maiksi, at may baby face. Napatingin ang janitor sa kanya ngunit agad ding nagpanggap na nagmamap. Habang naglalakad si Prajna, may kakaibang kutob siyang bumalot sa kanya. Mas mahigit, tumingin ka nga rito, utos niya. Simula pa nang pumasok siya sa kumpanya, kabisado na niya ang mukha ng bawat tao. Pakiramdam niya, hindi niya kilala ang janitor na ito. Dahan-daang itinaas ng janitor ang ulo. Mas mahigit, miss, ano po ang maipaglilingkod ko? Pinagmasdan siya ni Prajna at nagtanong. Mas mahigit, bakit ngayon ko lang nakita ang mukha mo? Sagot ng janitor, mas mahigit, ngayon lang po ako nagsimula. Mas mahigit, talaga. Nang angat ng kilay si Prajna. Tanggalin mo ang mask mo. Gusto kitang makita. Sa halip na sumunod, matalim siyang tinitigan ng janitor. Lalong nadagdagan ang hinala ni Prajna. Mas mahigit, ayaw mo ba? Mabilis niyang inabot at punit, natanggal ang mask. Biglang nanlaki ang mata ni Prajna. Mas mahigit, ikaw si Bloodshed. Ang janitor ay si Bloodshed, ranggo 73 sa mundo ng mga mamamatay tao. Pumunta siya para dukutin si Su Qingmei at gamitin ito laban kay Yang Luo. Hindi niya inaasahang makakatagpo niya si Prajna rito. Nang mabunyag ang pagkakakilanlan, agad niyang itinapon ang mop at tumakbo. Mas mahigit, huminto ka riyan. Sigaw ni Prajna habang hinahabol siya. Tinanggal ni Prajna ang kanyang high heels at bumilis ang takbo. Mabilis niyang naabutan si Bloodshed. Isang kanay ang biglang lumitaw sa kanyang kamay at itinaga niya ito sa likod ng kaaway. Mas mahigit swish, matinis ang tunog ng hangin. Bilang isang assassin, mabilis na naramdaman ni Bloodshed ang panganib. Agad siyang lumingon, may hawak na dugong pulang dagger, at sinalubong ang atake. Mas mahigit klang. Nagbanggaan ang kanay at dagger, kumislap ang apoy. Pareho silang umatras ng ilang hakbang. Malamig ang tingin ni Bloodshed. Mas mahigit, Prajna, pareho tayong assassin. Bakit ka kumampi kay Yang Luo? Mas mahigit, hindi mo na yan problema, sagot ni Prajna. Kung kanino ko gustong pumabor, yun ang pipiliin ko. Mas mahigit, senggal ni Bloodshed. Ayokong patayin ka, pero huwag mo akong harangan. Mas mahigit, pumunta ka rito para dukutin si Sister Su, di ba? Tanong ni Prajna. Mas mahigit, tama.
Mas mahigit, kung may tapang ka, si Brother Yang ang harapin mo. Bakit kailangan mo pang manakot ng babae? Ngumisi si Bloodshed. Mas mahigit, Prajna, huwag mong kalimutan, pareho tayong assassin. Gagamitin natin ang lahat ng paraan para makamit ang layunin. Mas mahigit, ganun ba? Mariing sagot ni Prajna. Kung ganun, hanggat nandito ako, huwag mong akalaing magtatagumpay ka. Tumawa ng mapanlate si Bloodshed. Mas mahigit, ako ang mas mataas ang ranggo at mas malakas kaysa sa iyo. Sa tingin mo ba, kaya mo akong talunin? Mas mahigit, subukan natin. Sigaw ni Prajna. Kung dati pa ito, baka hindi niya kaya si Bloodshed. Pero ngayon, nakapasok na siya sa Grandmaster Realm, hindi na siya natatakot. Mas mahigit, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Galit na sumugod si Bloodshed, dala ang kanyang dugo pulang dagger. Gumalaw din si Prajna at nakipaglaban kay Bloodshed. Khlang! 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 Habang gumagalaw sina Prajna at Bloodshed sa pasilyo, ang matatalas nilang espada ay paulit-ulit na nagbabanggaan, na lumilikha ng malilinaw na tunog. Noong una, inakala ni Bloodshed na madali niyang mapapatay si Prajna, ngunit hindi niya inaasahan na siya pa ang masusupol nito. Lubos siyang nagtataka. Mas mababa ang ranggo ni Prajna kaysa sa kanya, kaya't bakit napakalakas niya? Sa sandaling iyon, dahil sa ingay mula sa labas, nabahala si Su Qingmei, na nasa opisina ng presidente. Mas mahigit, Prajna, anong nangyayari? Bakit ang ingay? Binuksan ni Su Qingmei ang pinto at lumabas. Nang makita niyang matindi ang laban nina Prajna at Bloodshed sa pasilyo, nabigla siya. Mabilis na sinabi ni Prajna. Mas mahigit, Ate Su, mamamatay tao tong lalaking to. Gusto niyang dukutin ka para gamitin kang panakot kay Kuya Yang, pero nahuli ko siya. Pumasok ka agad sa opisina at ikandado ang pinto. Huwag kang lalabas. Ako na ang bahala sa kanya. Bagaman pa ng tanong si Su Qingmei, alam niyang kritikal ang sitwasyon kaya agad siyang pumasok muli sa opisina at isinara ang pinto. Pero sa mismong sandaling na-distract si Prajna. Napaatras siya ni Bloodshed at bigla itong tumakbo palayo. Mas mahigit, huwag kang tatakbo. Sigaw ni Prajna habang habol muli sa kanya. Upang maiwasang mahuli, pinili ni Bloodshed na tumakbo pababa ng hagdan. Hinabol siya ni Prajna. Habang bumababa, nagsalita si Bloodshed sa mini-communicator sa kanyang tainga. Mas mahigit, bigo ang plano. Bilasan niyong sunduin ako. Gitling gitling gitling. Makalipas ang wala pang 10 minuto, lumabas sina Bloodshed at Prajna ng gusali ng halos magkasunod. Paglabas niya, may itim na Hummer na mabilis na lumapit at tumigil sa kalsada. Binuksan nito ang passenger door. Mabilis na tumalon si Bloodshed sa upuan sa harap, at agad ding umarangkada ang sasakyan na may malakas na bang. Pagdating ni Prajna sa kalsada, hindi na niya ito hinabol. Nababahala siya na baka may ibang mamamatay tao na pumasok sa gusali kung iiwan niya si Su Qingmei. Pagkatapos manatili sandali, agad siyang bumalik sa loob ng gusali. Mabilis siyang pumunta sa opisina ng presidente at kumatok. Mas mahigit, Ate Su, ako to. Buksan mo ang pinto. Binuksan ni Su Qingmei at agad na nagtanong. Mas mahigit, Prajna, anong nangyari kanina? Sagot ni Prajna. Mas mahigit, paglabas ko ng banyo, may nakita akong janitor na kainahinala. Nang pigilan ko, hindi ko inasahan na mamamatay tao pala siya na nagpapanggap na tagalinis. Mas mahigit, mamamatay tao. Gulat na sabi ni Su Qingmei. Mas mahigit, bakit siyang luo ang pinupuntirya ng mga mamamatay tao? Napabuntong hininga si Prajna. Mas mahigit, matagal nang may nakapaskil na bounty sa dark web. Kapag may nakapatay kay Kuya Yang, makakakuha sila ng malaking pabuya. Kaninang umaga, 4 na mamamatay tao ang sumugod kay Kuya Yang, pero natalo silang lahat. Mas mahigit akala ko titigil muna sila ng ilang araw, pero hindi ko inasahang aatake sila ulit ngayon. Mas mahigit, ganun pala. Sabi ni Su Qingmei habang tumango. Noon, muntik na rin kaming mapaslang sa daan pauwi. Hindi ko akalaing hindi pa rin nila kami titigilan. Prajna, anong gagawin natin ngayon? Sabi ni Prajna.
Mas mahigit, tatawagan ko si Kuya Yang. Kailangan niyang bumalik agad. Habang nagsasalita, kinuha ni Prajna ang cellphone at tinawagan si Yang Luo. Gitling gitling gitling. Samantala, sa Riverside Restaurant, sa isang mamahaling pribadong silid. Magkakasamang umiinom at nagkakatuwaan sina Yang Luo, Xu Ying, Jiang Xiaochuan, at iba pa. Itinaas ni Jiang Xiaochuan ang kanyang baso. Mas mahigit, Kuya Yang, Kuya Xu, tagay muna. Sa hinaharap, kahit anong tulong ang kailangan nyo, maaari kayong lumapit sa amin. Sabay-sabay nilang tinaas ang mga baso. Matapos magtagayan, inubos nila ang alak. Biglang tumunog ang telepono ni Yang Luo, si Prajna ang tumatawag. Mas mahigit, Kuya Yang, nasaan ka? Tanong ni Prajna pagsagot niya. Mas mahigit, kumakain ako sa labas. Bakit? Tanong ni Yang Luo na may pagtataka. Mabilis na sabi ni Prajna. Mas mahigit, Kuya Yang, may nangyaring masama. May mamamatay taong naghahanap sa'yo. Bumalik ka agad. Pagkarinig nito, dumilim ang mukha ni Yang Luo. Mas mahigit, sige, uuwi na ako ngayon. Pagkatapos ng tawag, sinabi niya sa grupo. Mas mahigit, kayo na ang magpatuloy. May aasikasuhin lang ako. Mas mahigit, ha, Kuya Yang, aalis ka na agad. Reklamo ni Jiang Xiaochuan. May susunod pa akong plano. Ngumiti si Yang Luo. Mas mahigit, marami pa namang pagkakataon. Nararamdaman ni Xu Ying na may seryosong nangyari kaya tumayo siya. Mas mahigit, sasamahan na kita. Mas mahigit, hindi na kailangan. Sabi ni Yang Luo, mag-enjoy na lang kayo rito. Sabi pa niya kay Jiang Xiaochuan. Mas mahigit, Xiaochuan, wala pang matutuluyan si Xu Ying. Pakiayos na lang. Mas mahigit, walang problema. Sagot ni Jiang Xiaochuan habang tumatango. Mabilis na umalis si Yang Luo at tumungo sa Huamei Biomedical. Sa loob ng wala pang 20 minuto, nakarating siya sa gusali. Pagparada ng sasakyan, agad siyang sumakay ng elevator at kumatok sa opisina ng presidente. Mas mahigit, Qingmei, Prajna, nandito na ako. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Prajna na nakasimangot. Mas mahigit, Kuya Yang, sa wakas dumating ka rin. Hindi mo alam, muntik na kaming mapahamak. Mas mahigit, anong nangyari? Tanong ni Yang Luo. Ikinwento ni Prajna ang lahat ng naganap. Pagkarinig nito, nanliit ang mga mata ni Yang Luo. Mas mahigit, nakakatuwa. Hindi ko akalaing aatake agad ang mga natitirang kalaban. Mabuti na lang at lumantad sila, hindi ko na kailangang hanapin pa sila. Lumapit siya kay Prajna. Mas mahigit, Prajna, salamat sa pagprotekta kay Qingmei. Lalong napagtanto ni Yang Luo na tama ang naging desisyon niyang makuha si Prajna dati. Kung wala siya, tiyak na nadakip na si Su Qingmei. Ngumiti si Prajna. Mas mahigit, ay nako, wala yun. Tungkulin kong protektahan si Ate Su. Nabahala si Su Qingmei. Mas mahigit, Yang Luo, binabantayan ka ng mga mamamatay tao. Delikado ito. Anong gagawin natin? Pinakalma siya ni Yang Luo. Mas mahigit, Qingmei, huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang patumbahin. Gabi na rin, umuwi na tayo. Mas mahigit, sige. Sagot ni Su Qingmei na may pag-aalala. Sabay-sabay silang umalis ng kumpanya at tumungo sa Imperial River Court. Habang nagmamaneho pa uwi, iniisip ni Yang Luo kung paano mahahanap ang natitirang 11 mamamatay tao. Hindi niya magagawang hanapin sila mag-isa, kailangan niya ng tulong. Naalala niya sina Jiang Xiaochuan at Xu Yanran, babalik niyang gamitin ang mga Chamber of Commerce sa Jiang City para mahanap ang mga ito. Kapag napatay na niya ang mga mamamatay tao at tumaas ang ranggo niya sa Dark World, titingnan niya kung may susubok pang tumanggap ng mission laban sa kanya. Pero bago pa siya makatawag, napansin niyang may 2 malalaking truck na sumusunod sa kanila. May kakaiba. Tagasalin, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Tumingin si Yang Luo sa salamin sa likod at inapakan ang silinyador, pinabilis ang takbo. Pagbilis ni Yang Luo, sabay ring bumilis ang 2 truck na nasa likuran niya. Mas mahigit, Yang Luo, anong nangyayari? Tanong ni Su Qingmei, na nakaupo sa backseat, na may halong pagtataka. Mas mahigit, oo nga, bakit bigla kang bumilis?
Tanong din ni Prajna, na may kakaibang ekspresyon. Sumagot si Yang Luo sa mabigat na boses. Mas mahigit, napansin ko lang na kanina pa tayo sinusundan ng dalawang truck na yon. Nang bumilis ako, bumilis din sila. Mas mahigit, sinusundan tayo. Tanong ni Prajna nang may gulat. Mas mahigit, oo. Tumango si Yang Luo. Mas mahigit, sino kaya ang sumusunod sa atin? Tanong muli ni Prajna. Mas mahigit, sino pa nga ba kundi ang mga mamamatay tao? Sagot ni Yang Luo ng malamig. Mukhang desidido silang tapusin ako ngayong gabi. Ayos lang din. Kung isa ang dumating, papatayin ko. Kung dalawa, pareho kong papatayin. Papatayin ko sila hanggang hindi na nila ako kayang galitin ulit. Habang nagsasalita, pinabilis pa ni Yang Luo ang takbo at tinungo ang Longjiang Bridge, para akitin ang mga mamamatay tao palayo sa syudad. Pero dahil maraming sasakyan sa tulay, napilitan siyang bumagal. Sinamantala ng dalawang truck ang pagkakataon at nakabuntot agad. Hanggang sa, sinandwich ng dalawang truck ang sasakyan ni Yang Luo. Sa isang iglap, bang! Bang! Mabigat na bumangga ang dalawang truck sa magkabilang gilid ng sasakyan. Buti na lang at matibay ang Rolls-Royce Cullinan ni Yang Luo. Medyo naiupi ang pinto, pero hindi nasira. Gayunman, sobrang lakas ng impact kaya malakas na yumanig ang tatlo sa loob ng sasakyan. Okay lang si Yang Luo at Prajna, pero si Su Qingmei ay nahilo at nakaramdam ng matinding pagkahilo. Nagulat ang mga motorista sa tulay. Mas mahigit, anong nangyari? Aksidente ba yun? Dalawang truck ang nag-sandwich ng SUV. Parang gustong patayin yung driver. Pelikula ba to? Napatigil ang maraming sasakyan sa likod. Hindi sila naglakas loob na lumapit, kaya lalo pang nagka-traffic sa tulay. Nang mapansin ng mga mamamatay tao sa truck na hindi nila kayang durugan ang sasakyan, humiwalay sila at muling sinubukang banggain. Khlang! 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 Sunod-sunod ang pagbangga, at halos gumuho na ang kotse ni Yang Luo. Nabasag na rin ang bulletproof windows. Mas mahigit, buwisit. Malamig ang ekspresyon ni Yang Luo. Prajna, lumapit ka dito sa harap. Ikaw na ang magmamaneho mamaya. Ako ang bahala sa kanila. Mas mahigit, oo. Sumang-ayon si Prajna kahit hindi alam ang plano. Lumipat siya sa front passenger seat. Mas mahigit, hawakan mong mabuti ang manibela. Sigaw ni Yang Luo. Agad kumapit si Prajna ng mahigpit. Sa sandaling maghiwalay ang dalawang truck. Mas mahigit, ngayon. Sigaw ni Yang Luo. Binuksan niya ang pinto ng driver's seat, tumalon palabas, at lumapag sa bubong ng truck sa kaliwa. Samantala, mabilis na lumipat si Prajna sa driver's seat, isinara ang pinto, inapakan ang silinyador, at pinaharurot ang kotse. Nagulat ang mga motorista sa likod. Mas mahigit, grabe, Superman ba yun? Tumalon siya mula sa kotse papunta sa truck. Hindi yan gawa ng tao, pelikula talaga to. Nakaupo si Yang Luo sa bubong ng truck at malakas na binugbog ito gamit ang kamao. Dong! 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 Parang martilyo ang tunog habang nabubutas ang bakal. Sumirit ang tunog ng preno, huminto ang truck. Pagbukas ng pinto, dalawang lalaki ang tumalon palabas. Huminto rin ang isang truck sa hindi kalayuan at dalawa pa ang lumabas. Nakita ni Yang Luo ang apat na Caucasians, tatlong lalaki at isang babae. Isa rito si Bloodshed, ang gustong dumukot kay Su Qingmei noon. Mas mahigit, sabihin ninyo ang mga pangalan ninyo. Malamig niyang utos mula sa bubong. Mas mahigit, ako si Bloodshed, rank 73 sa assassin list. Sigaw ng lalaki. Mas mahigit, rank 70, Pyroman. Rank 71, Gale Girl. Rank 72, Frost Madman. Sigaw ng tatlo pa. Mas mahigit, Bloodshed, Pyroman, Gale Girl, Frost Madman. Bahagyang ngumiti si Yang Luo. Bakit kayo lang? Nasaan ang iba? Mas mahigit, kami lang ang kailangan para patayin ka. Sagot ni Bloodshed na may yabang. Mas mahigit, kanina umaga, sinabi rin niya ni na Tyrannosaurus, Hunter, Saboteur, at Venomous Snake. Nasa impyerno na silang lahat ngayon. At hindi rin kayo exception. Malamig niyang sagot. Mas mahigit, patayin siya.
Sigaw ni Bloodshed. Sabay-sabay silang tumalon paitaas, papunta kay Yang Luo. Si Bloodshed ay may dalang dugo pulang daga, si Gale Girl ay nagpalabas ng Wind Blade, habang si Pyroman at Frost Madman ay nagbuga ng apoy at yelo. Ngunit hindi natakot si Yang Luo. Tumalon din siya at sinugod sila ng isang matinding suntok. Boom! Boom! Nagbanggaan ang mga atake, parang kulog ang tunog. Ah! Sabay-sabay na napasigaw ang apat habang tinapon silang lahat pabagsak sa kalsada. Nabasag ang daga ni Bloodshed, naging tumpok ng metal. Napawi rin ang apoy, hangin, at yelo ng tatlo. Hindi pa natapos si Yang Luo, umikot ang katawan at malakas na sinipa pababa ang apat. Mas mahigit, umatras. Sigaw ni Pyroman habang gumulong palayo. Ganoon din ang ginawa ni na Gale Girl at Frost Madman. Si Bloodshed lang ang nahuli. Mas mahigit, hindi mo ako mapapatay. Sigaw niya habang itinaas ang mga braso para harangin ang paa ni Yang Luo. Bam! Umuga ang lupa. Niyanig ng sipa ni Yang Luo ang buong tulay na parang lindol. Naputol ang mga braso ni Bloodshed at bumaon ang katawan niya sa kalsada. Please subscribe Tinagalog Novela Libre lang yan kaibigan, maraming salamat po. Lumipad ang mga bato at kumapal ang alikabok sa paligid. Si Bloodshed ay nabangga ang dibdib, nagkapinsala ang kanyang mga panloob na organo, at bigla na lamang huminto sa paghinga. Ang tanawing iyon ay labis na ikinagulat ni na Pyroman, Gale Girl, at Frost Madman na hindi kalayuan. Nabigla rin sina Prajna at Su Qingmei na nanunood mula sa malayo. Hindi nila inasahan na kayang durugan ni Yang Luo si Bloodshed ng ganito lang. Pagkatapos patayin si Bloodshed, ngumiti si Yang Luo at sinabi, "Napakahina mo talaga. Paano ka nang ahas na pumatay sa akin gamit ang ganitong kakayahan?" Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato si Bloodshed, sa harap pa ng tatlong kalaban. Nakita ito ni na Pyroman, Gale Girl, at Frost Madman, at nagngit-ngit sila sa galit. Si Prajna, na nanunood mula sa malayo, ay bahagyang ngumiti. Alam niya na ito ay malinaw na hamon mula kay Yang Luo, tiwala siya sa sarili at sa kanyang lakas. Ang batang ito, naglakas loob pang kunan kami ng litrato. Para bang minamaliit niya kami. Galit na bulong ni Gale Girl. Anong hinihintay ninyo? Atake na! Sigaw ni Pyroman. Agad niyang pinakawala ng apoy mula sa kanyang katawan, at nagliyab ang kanyang buong anyo. Sabay na umatake sina Gale Girl at Frost Madman. Si Gale Girl ay nagpalabas ng malalakas na hangin, na nagpakalabo at nagpakabilas sa paligid, samantalang si Frost Madman ay naglabas ng malamig na aura na nagbubuo ng matitigas na frost sa paligid ng kanyang katawan. Ngunit nanatiling kalmado si Yang Luo. Nang tumama sa kanya ang sabay-sabay na atake, isang simpleng suntok lang mula sa kanya ang nagwasak sa apoy at hangin, at ipinadyak ang tatlo palayo. Hindi nagtagal, nahabol ni Yang Luo sina Pyroman at Frost Madman, hinayla sila sa kanilang mga bukong-bukong, at ipinasabog sa dalawang mabibigat na truck sa tulay. Parehong ramdam ng dalawa na parang mababasag ang kanilang mga katawan. Habang nagmamadali si Yang Luo patungo kay Gale Girl, namutla ito sa takot at nagulat. "Damn Chinese kid! Patay ka!" Sigaw niya, at sabay na ini-release ang kanyang pinakamalakas na wind blade. Ngunit hindi umatras si Yang Luo. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa True Chi, at nagpakawala ng isang malakas na puwersa mula sa kanyang katawan na agad na sumugpo sa mga tornado na dumaraan sa kanya. "Paano ito?" bulong ni Gale Girl, na puno ng takot at pagkawalang pag-asa. Sa lahat ng kanyang misyon mula nang pumasok siya sa Dark World, wala pang laban na nagbigay sa kanya ng ganitong pakiramdam ng kawalan. Nagpatuloy si Yang Luo sa kanyang paglapit. "Iyan lang ba ang lahat ng mayroon ka?" tanong niya, may halong pang-aasar. "Lalaban ako," sigaw ni Gale Girl, at pinagsama ang lahat ng kapangyarihan ng hangin sa kanyang mga kamay, pinapanday ito sa isang malapad at matalim na wind blade. Wind blade slash. Swoosh! Naputol ang bakal sa ilalim ng kanyang atake, na nagpapakita ng sobrang lakas ng galaw. Ngunit si Yang Luo, sa halip na matakot, ay ngumiti at sinabing, "Ito ba ang pinakamalakas mo? Parang, pangkaraniwan lang."
At sa sandaling iyon, isang malakas na suntok mula kay Yang Luo ang sumalubong sa windblade, at nagwasak ito. Ipinadyak si Gale Girl palayo at nilabas ang dugo mula sa bibig. Ngunit bago niya mabigyan ng huling suntok, sina Pyroman at Frost Madman ay muling naglabas ng lahat ng apoy at yelo, pinaputok sa kanya mula sa malayo. Ngunit hindi nagpakita ng alinlangan si Yang Luo, isang true chi barrier ang pumihil sa lahat ng proyektil na pumapabor sa kanya. Sa wakas, dumiretso si Yang Luo kay Gale Girl, hinawakan ang kanyang leeg, at binigyan ng isang malamig ngunit matinding pahayag. Mula nang subukan ninyo akong patayin, dapat handa kayong mamatay. May pagkakataon ba akong palampasin kayo? At sa sandaling iyon, pinabagsak niya si Gale Girl sa lupa, tuluyang winasak ang kanyang kakayahan. Si Prajna, na nanunood mula sa malayo, ay tuluyan ng nabigla. Sa loob ng mas mababa sa 10 minuto, napatay na ni Yang Luo sina Bloodshed at Gale Girl, parehong mataas sa ranggo ng mga assassin. Ngayon lamang niya naintindihan kung bakit napakataas ng kumpiyansa ni Yang Luo at kung bakit siya kasing astig ng ipinapakita niya. Ngunit hindi pa rin sumusuko sina Pyroman at Frost Madman. Naglabas sila ng buong lakas, nagpalipad ng apoy at yelo, at muling umatake ng may buong galit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Yang Luo, nagpapakita ng labis na kontrol at sobrang lakas. Klang, klang, klang. Sa bawat hakbang na ginawa nila, nabibiyak ang lupa at nag-iiwan ng mga bakas ng paa. Igaganti mo ba ako sa lakas ng katawan? Ngumiti si Yang Luo at sinabi, sige, gawin natin ayon sa gusto mo. Bago pa man matapos ang kanyang boses. Bam! Nagbanggaan ng mabigat sina Yang Luo, Pyroman, at Frost Madman. Para itong pagbabangga ng ilang maliliit na bundok, na naglabas ng tunog na parang kulog. Sa ilalim ng mabangis na banggaan na ito, isang haligi ng apoy at isang haligi ng yelo ang umakyat sa kalangitan. Napakaganda nitong tanawin. Nang makita ito ng mga tao mula sa daan-daang metro ang layo, namangha silang lahat. Talaga ba to? Parang pelikula, sobrang totoo. Maari ba talagang nangyayari ito? Sino ba sila? Maraming tao ang nanginginig at parang na-refresh ang kanilang pananaw sa mundo. Sa gitna ng tulay sa malayo. Dahil sa nakakatakot na banggaan, sumigaw sa sakit sina Pyroman at Frost Madman at napabagsak na parang mga kanyan. Klang! Klang! Bumangga ang dalawa sa mga railing sa magkabilang gilid ng tulay, at ilang piraso nito ang naputol. Matapos ipadala sa ere ang dalawa, hindi huminto si Yang Luo at mabilis na naglakad patungo sa kanila. Frost, sobrang lakas ng batang ito. Hindi natin siya kaya. Mabilis, tumakas ka sa ilog at magtagpo tayo kina Old K at sa iba. Pagdating ng oras, hahanapin natin siya ng sama-sama. Sabi ni Pyroman na hirap magsalita. Sige. Tumango si Frost Madman. Agad, bumangon silang dalawa at naghanda na tumalon sa ilog. Hindi mo akalain na makakatakas ka. Sumigaw si Yang Luo at mabilis na nag-charge sa dalawa. Sa susunod na sandali, naabot ni Yang Luo ang railing at hinawakan ang dalawa gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit mas mabilis tumalon si Frost Madman kaya hindi nahawakan ni Yang Luo ang kaliwang kamay niya. Ngunit nahawakan ng kanang kamay ni Yang Luo ang binti ni Pyroman at hinayla siya pabalik, pinabagsak sa lupa. Boom! Bumagsak ng mabigat si Pyroman sa lupa. Nabiyak ang lupa at damyugo ang kanyang ulo. Damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig at ilang ulit na kinuraj ang kanyang katawan bago tuluyang huminto sa paghinga. Matapos patayin si Pyroman, tumingin si Yang Luo pababa. Pagkatapos tumalo ni Frost Madman, biglang pinalakas niya ang yelo sa kanyang katawan. Ang mabilis na agos ng ilog ay natunaw at naging parang yelo. Samantala, tumakbo si Frost Madman sa yelo patungo sa isang speedboat sa tabi ng ilog. Tumingin si Yang Luo kay Prajna at sinabi, Prajna, agad kang makipag-ugnayan sa General Administration para ayusin ang bagay na ito. At huwag kalimutan kunan ng larawan sina Pyroman at Gale Girl. Kuya Yang, paano ka naman? Tanong ni Prajna. Hahabulin ko ang Frost Madman. Marahil doon natin mahahanap ang iba pang mamamatay tao.
Sagot ni Yang Luo. Agad namang tumalon si Yang Luo pababa. Ngunit sa oras na tumalon siya, nakapasok na sa speedboat si Frost Madman, tinanggal ang yelo sa ilog, at mabilis na humayo. Kahit natanggal ang yelo, nakalapag si Yang Luo ng maayos sa ilog. May true chi sa ilalim ng kanyang mga paa kaya hindi siya lumubog. Tumakbo siya sa alon at nakakita ng isa pang speedboat. Sumakay siya at sinimulan ng speedboat para habulin si Frost Madman. Hindi nagtagal, naglaho sa dilim si Yang Luo at Frost Madman. Sa tulay, si Prajna at Su Qingmei ay nakatingin sa direksyon na nilisan ni Yang Luo, parang natigilan at matagal na hindi makakilos. Huminga ng malalim si Su Qingmei at tanong kay Prajna, "Prajna, magiging maayos ba si Yang Luo?" "Sobrang malakas ni Kuya Yang, kaya dapat ayos lang siya," sagot ni Prajna. Bagaman sinabi niya ito, medyo nag-aalala pa rin siya. Sa katunayan, 15 mamamatay tao ang dumating sa Jiang City. Ngayon, kahit patay na sina Tyrannosaurus, Hunter, Destroyer, Venomous Snake, Bloodshed, Pyroman, at Gale Girl, may 8 tao pang natitira. Sa lakas ni Yang Luo, hindi dapat. Mahirapan siya sa iba pang mamamatay tao. Ngunit kung lalabas ang Hell Envoy, magiging problema iyon. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Su Qingmei. Sundin natin ang sinabi ni Kuya Yang. Agad natin ipaalam sa General Administration ang nangyari. Pagkatapos noon, uuwi tayo at hihintayin si Kuya Yang. Sige. Tumango si Su Qingmei. Sa sandaling ito, sa ilog Longjiang, 2 speedboat ang mabilis na naglayag sa ilalim ng gabi. Tumingin si Frost Madman kay Yang Luo na mabilis na humahabol, at nagyelo sa takot. Agad siyang nagsalita sa mini-communicator, "Old K, nabigo na rin ang Plan B. Napatay na niyang bata sina Bloodshed, Pyroman, at Gale Girl. Hinahabol niya ako ngayon. Nandyan na ba kayo sa ilog?" "Nandito na kami. Bilisan, magtagpo tayo. Pagkatapos nito, sama-sama nating patayin siya." Sagot ni Old K. "Sige." Sagot ni Frost Madman. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya ang isang malaking cargo ship sa ilog. Nakailaw ang barko. Sa deck ay nakatayo ang 6 na banyagang lalaki at babae, nakatingin ng mabuti sa kanila. Paglapit ni Frost Madman sa cargo ship, mabilis siyang tumalon sa deck. Huminto si Yang Luo sa 70 hanggang 80 metro ang layo sa cargo ship. Tumingin siya pataas at ngumiti, "Oh, nandito na kayo." Matapos ang sandali, nagtanong siya, "Hindi ba 15 kayo? Bakit isa kulang?" Napansin niyang 6 lang ang tao sa barko. Kasama ang Frost Madman, 7 lang sila. Dumating si Old K sa harap ng deck at malakas na sinabi, "Bata, kailangan kong aminin, sobrang lakas mo. Mula umaga hanggang ngayon, napatay mo na ang 7 sa amin. Ngunit kahit 7 na lang kami, hindi mo kami kayang talunin." "Ganon ba?" Ngumiti si Yang Luo, "Kumpiyansa ka. Sige, ipakita mo sa akin kung paano mo ako patayin." Sabay nito, pinilit ni Yang Luo ang kanyang mga paa at tumalon sa ere. Gumuhit siya ng mataas na arko at nakalapag ng maayos sa deck ng cargo ship. Nang inag ang buong barko, at namangha sina Old K at iba pa. Talagang ang tumalon si Yang Luo mula sa ilog, 70 hanggang 80 metro ang layo, diretso sa cargo ship. Nakatayo sa deck, tumingin siya sa 7 at sinabi, "Sabihin ninyo ang inyong mga pangalan." Tumugon si Old K, "Ako si Old K, ika-59 sa ranggo ng mga mamamatay tao. Ika-6 na po, Thunder God of War." Isang matipuno at puting lalaki na may pattern ng kidlat sa katawan ang nagsabi. Ika-61, Big Beard. Ika-62, Psychic Witch. Ika-63, Black Widow. Ika-69, White-Headed Eagle. Bukod sa Frost Madman, lahat ay nagpakilala. Nakita ni Yang Luo ang mga pangalan at napailing, sabi nung Hell Envoy, "Gusto niyang patayin ako, bakit wala siya rito?" Sa 15 dumating sa Jiang City para patayin siya, Hell Envoy lang ang pinaka-interesado siya. Tumili si Old K, "Bata, kung gusto mong lumitaw ang Hell Envoy, kailangan mo munang talunin kami." "Naiintindihan ko." Tumango si Yang Luo at nagsabi, "Orihinal,
gusto ko sanang makipaglaro sa inyo, pero dahil lilito lang ang Hell Envoy pagkatapos kayong patayin. Patayin ko na lang kayo agad. Putang ina, bata, sobrang mayabang mo. Ipapakita ko sa iyo ang Diyos ngayon. Sumigaw ng galit ang Thunder God of War bago tuluyang bumangga kay Yang Luo. Habang papalapit, kumikislap ang purple na kidlat sa katawan ng Thunder God of War, na nagbibigay liwanag sa dilim. Totoo ngang parang tunay na Diyos ng kidlat siya. Tama, ang Thunder God of War ay isang lightning element esper. Kaya niyang kontrolin ang kidlat at napakalakas. Nang lumapit kay Yang Luo, direktang tinama ng Thunder God of War ang kanyang kamao, na balot ng purplish na kidlat. Paano mo nagawang maglaro ng kidlat sa harap ko? Ngumiti si Yang Luo at ginamit ang 9 yang Divine Lightning sa kanyang katawan. Pagkatapos, umatake rin siya. Kumikislap ang kamao ni Yang Luo na may gintong kidlat, na nakasisilaw sa mata. Ang lakas ng kidlat na kumalat ay maraming beses na mas malakas kaysa sa kidlat na lumabas mula sa Thunder God of War. Ngunit sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga kamao. Thud! Nagbanggaan ng mabigat ang dalawang kamao at sumabog ang malakas na tunog. Ang kidlat na kumalat ay sumabog at naging mga electric ring. Ang mga isda sa ilog ay napalipad kasama ng electric arc at lahat ay nasunog. Akala ng Thunder God of War, kahit hindi mapapatay si Yang Luo ng suntok na iyon, maaari pa rin siyang masugatan ng malubha. Ngunit sa susunod na segundo, sa kanyang pagkakagulat, sunod-sunod na nakakatakot na kidlat na kayang magbaha ng mga ilog at dagat ang bumangga sa kanya, at hindi na niya ito kayang labanan. Arg! Sumigaw siya at napalipad, bumangga sa cabin, at naipit sa mga debris. Lumingon si Old K at ang iba na may pagkabigla at napabulalas. Ang buong katawan ng Lightning Battle God ay natungkol sa uling at may mga sugat na may dugo. Ang kanyang makapal na kanang braso ay napuwing at halata ang mga buto. Malinaw na hindi lang napinsala ang braso ng Thunder God of War, kundi nasugatan din siya ng malubha ni Yang Luo. Ngumiti si Yang Luo ng bahagya at nagsabi, "Hindi ba kayo gagawan ng galaw? Kung hindi kayo kikilos ngayon, wala na kayong pagkakataon. Mag-atake ng sabay at patayin siya." Talagang naramdaman ni Old K ang lakas ni Yang Luo, kaya hindi na siya nagbiro. Direktang pinamunuan ang lahat para umatake. Mas maganda iyan. Ngumiti si Yang Luo ng bahagya at lumaban. "Bata, pumunta ka sa impyerno." Sumigaw si Old K at inilabas ang kanyang berserk superpower. Kasabay ng pag-crack ng tunog, nagsimulang lumaki ang kanyang katawan ng tuloy-tuloy. Sa loob ng ilang segundo, lumaki ang kanyang katawan hanggang 5 metro ang taas, at ang katawan at mga braso niya ay naging napakakapal, parang maliit na higanti. Pagkatapos palakasin ang katawan, diretso niyang tinama si Yang Luo gamit ang kamaong kasing laki ng gilingang bato. Sa isang suntok, umalangaw-ngaw ang ear-piercing na sonic boom sa hangin, na parang gustong sumabog ang lahat. Nang makita ang suntok ni Old K, binaligtad din ni Yang Luo ang kanyang kamao at hinarap ito ng diretsyo. Kung ikukumpara sa suntok ni Old K, mukhang ordinaryo lang ang kamao ni Yang Luo at hindi mapanganib. Ngunit sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga kamao. Thud! Nagbanggaan ang dalawang kamao na parang bakal at bato. Napakalakas ng tunog. Habang nagbabanggaan, pinataas ni Old K ang lakas, na gustong durugan si Yang Luo. Kaya, hindi lang napapalakas ng berserker ability ang katawan niya, kundi napapataas din ang lakas niya ng 10 beses. Akala ni Old K, pagkatapos mapalakas ng 10 beses ang lakas niya, tiyak na masusugatan ng malubha si Yang Luo. Ngunit ikinagulat niya, patuloy na tumataas ang lakas ni Yang Luo. 10, 20, 30, nang lampasan ng lakas ni Yang Luo ang kay Old K. Rumble rumble rumble, yumugyug ang buong cargo ship habang ang mga alon ay tumataas sa langit. Sa susunod na segundo, arg! Sumigaw si Old K habang ang malaking katawan niya ay napalipad mula bow hanggang stern. Isang malaking hukay ang nabuo sa deck sa stern. Humiga si Old K sa hukay habang paulit-ulit na sumisigaw. Ang kanang braso niya, kasing kapal ng baywang ng isang adulto, ay nabali sa suntok ni Yang Luo. Hindi kalayuan,
Nakatingin sina Big Beard at ang iba na may pagkabigla. Anong uri ng lakas ang ito? Talagang nalampasan pa nito si Old K. Ang batang ito ay isang halimaw. Kung gusto nating patayin siya, kailangan nating magtulungan. Huwag lang tumayo roon. Bilisan ninyo. Sumigaw si Black Widow at hawak ang dalawang matutulis na kutsilyo. Mabilis siyang sumugod kay Yang Luo. Mabilis, malakas, at matatag ang katawan ng genetically modified na ito mula sa Country Stars at Stripes. Agad na mobilize ni Big Beard ang kanyang gravity superpower, itinaas ang mga braso, at pinatindi ang gravity kay Yang Luo. Nagwagayway ang psychic witch ng kanyang scepter at nagbasa ng incantation. Lumabas ang mga black tentacles mula sa enerhiya, gustong hawakan si Yang Luo. Itinaas ng white-headed eagle ang mga braso. Ang mga kamay niya ay naging dalawang machine gun at bumuga ng maraming bala. Isa siyang mechanical cyborg, para bang mobile arsenal. Pinaga niya rin ng Frost Madman ang ice element superpower at bumuga ng maraming ice spikes. Party tricks. Ngumiti si Yang Luo, ginalaw ang buong katawan, at agad na ginamit ang True Chi Barrier. Pinigilan ang lahat ng atake mula kay Black Widow at iba pa. Kahit ang dual sabers ni Black Widow, gravity suppression ni Big Beard, dark tentacles ng Psychic Witch, bala mula sa White-Headed Eagle, o ice spikes ng Frost Maniac, wala sa kanila ang nakasugat kay Yang Luo. Totoo ba itong bata? Paano siya kasing lakas? Seryoso ang mukha ni Black Widow at puno ng pagkabigla ang mga mata. Nagulat din sina Big Beard at ang iba. Kahit 5 tao silang nagtulungan, hindi nila kayang saktan ang batang ito. Paano pa kaya makipaglaban? Pagkatapos pigilan ang atake ng 5, umatake si Yang Luo. Mag-atras. Sumigaw si Big Beard habang mabilis na umatras. Sumunod rin si Black Widow, Psychic Witch, at White-Headed Eagle. Ngunit isang hakbang na lang ang Frost Madman at nahuli siya. Dahil dito, nakatakda na ang kanyang kamatayan. Direktang tinama ni Yang Luo ang dibdib ng Frost Madman. Kahit may ice armor sa dibdib, hindi nito napigilan ang malakas na suntok. Paf! Lumabas ang dugo mula sa bibig ng Frost Madman at napalipad pabalik sa stern ng barko. Napaslang ang dibdib, tumilapon ang dugo, at ilang beses na umikot bago huminto ang buhay niya. Pagkatapos patayin ang Frost Madman, hindi huminto si Yang Luo at patuloy na sumugod kay Big Beard at sa 3 pa. Bata, malakas ang depensa mo, ha? Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Sumigaw ang White-Headed Eagle. Ang mga kamay niya ay naging 2 kanan at bumuga ng 2 shell kay Yang Luo. Direktang sinalubong ni Yang Luo ang 2 shell gamit ang kanyang True Chi Barrier. Boom! Boom! Sumabog ang mga bala at mga shell, ngunit hindi man lang nasugatan si Yang Luo. Ang barko mismo ang bahagyang nagyanig dahil sa malalakas na pagsabog. Ngumiti si Yang Luo ng bahagya at tumingin kay Big Beard, Black Widow, at Psychic Witch. Ang susunod, sino gusto niyong matikman ang kapangyarihan ko? Big Beard na ang unang umatras. Pinilit niyang gamitin ang kanyang gravity superpower upang pigilan si Yang Luo. Lumakas ang grabidad sa paligid, gustong durugan ang bata sa lupa. Ngunit sa isang hakbang lamang, nilusot ni Yang Luo ang grabidad, halos parang hindi siya naruroon sa mundo. Big Beard ay napalipad pabalik, halos mabali ang kanyang mga braso sa impact. Black Widow ay sumugod, 2 kutsilyo ang umatake sa gilid ni Yang Luo, ngunit mabilis itong naiiwasan at halos walang pinsala ang natamo. Psychic Witch ay nagtangkang kontrolin ang isipan ni Yang Luo gamit ang mga dark tentacles, ngunit ang True Chi Barrier niya ay lumabas na parang pader na hindi basta-basta mababali. Ha! Kayo na ang susunod. Pagkatapos, diretso na siyang sumugod sa 3. Ang bawat suntok ni Yang Luo ay kumakalas ng mga armors, tinatanggal ang mga superpowers, at pinapahiya ang lakas ng mga kalaban. White-Headed Eagle ay tumakbo at bumuga ng mga bala, ngunit sa bawat galaw ni Yang Luo, tila ang mga bala ay dumadaan lang sa hangin. Hindi ito tao, hindi ito normal. Sumigaw si Black Widow nang napansin ang kakayahan ni Yang Luo. Ngunit wala na silang panahon para magdalawang isip.
Si Frost Madman ay patay na, at sila rin ay susunod kung hindi kikilos ng tama. Ngumiti si Yang Luo ng bahagya at naghanda sa huling serye ng atake. Ang kanyang aura ay kumalat sa paligid, parang bagyo ng kidlat at apoy na handang lamunin ang barko at lahat sa loob nito. Handa na ba kayo? Wala nang pagkakataon ulit. Sa isang iglap, ang tatlo ay sinalpok ni Yang Luo. Ang mga suntok, tendensya ng kidlat, at tunay na lakas ni Yang Luo ay hindi na kayang labanan. Isa-isa silang napalipad, nasugatan ng malubha, at halos walang laban na naibigay. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagsama-samang superpowers, si Yang Luo ay nanatiling buo, parang halimaw na hindi matitinag. Ang batang ito, talagang halimaw. Sumigaw ang white-headed eagle habang bumabagsak sa deck. Yang Luo, na parang walang pagod, ay tumayo sa gitna ng mga kalaban. Ang aura niya ay patuloy na lumalakas, nagbabadya ng mas malalang kapahamakan sa mga darating na kalaban. At sa puntong iyon, malinaw na sa lahat ng nakakita, ang batang ito, si Yang Luo, ay hindi basta-basta tao. Siya ay isang halimaw na walang kapantay sa kasalukuyang mundo. Nang makita ni Yang Luo ang dalawang bala ng kanya na lumilipad, agad niyang ginamit ang isa pang True Chi Barrier at pinigilan ang dalawang bala ng kanyan. Biglang iniwag niya ang kanyang kanang kamay. Ang dalawang bala ng kanyan ay biglang nagbago ng direksyon at tumama sa white-headed eagle. Umalis. Mag-ingat. Sumigaw sina Big Beard at ang iba habang umaatres. Napahinto rin ang white-headed eagle. Sa isang sandali, nakalimutan pa nitong umatras o umiwas. At sa sandaling iyon, boom! Sabay na tumama ang dalawang bala ng kanyan sa kanyang katawan at sumabog. Nagliyab ang apoy at umusbong ang makapal na usok. Ang mekanikal na binagong katawan ng white-headed eagle ay nabiyak sa piraso at bumagsak ng mabigat sa lupa. Nagkikislapan ang mga kuryente sa kanyang katawan. May malaking sunog na hukay sa cargo ship. Matapos patayin ang white-headed eagle, hindi pa rin tumigil si Yang Luo at nagpatuloy sa paglusob. Sa sandaling iyon, napilitang umatras nina Big Beard, Black Widow, at Psychic Witch sa likuran ng barko at wala nang daan palabas. Ang matinding nasugatang si Old K at ang Thunder God of War ay bumangon rin at tinitingnan si Yang Luo ng may takot. Hinawakan ni Yang Luo ang kanyang daliri kay Old K at sa iba at sinabi, "Halika, ipagpatuloy ninyo." Agad na nagsabi si Old K, "Ginoo Yang, hindi namin dapat kayo kinagalit. Patawarin niyo kami. Basta't mapapatawad namin, aalis kami agad sa China at hindi na magiging kalaban ninyo." Dagdag pa ni Thunder God of War. Umakbay at tumango sina Black Widow at iba pa. Talagang natatakot na sila. Ang batang Chino sa harap nila ay hindi nila kayang hamanin. Kaya wala na silang pakialam sa bounty o karangalan sa mundo ng mga mamamatay tao. Ang nais na lang nila ay mabuhay. Matamlay na sinabi ni Yang Luo, "Marami kayong nagbuo ng team para patayin ako. Ngayon na napagtanto ninyo na hindi ninyo ako matatalo, gusto ninyong umalis. May ganyang magandang bagay ba sa mundong ito? Sa madaling sabi, kung hindi ako malakas, papayag ba kayong pakawalan ako?" Nakangisi si Old K at sinabi ng malalim, "Bata, talagang ayaw mo ba kaming pakawalan?" Matamlay na sagot ni Yang Luo, "Mula nang pumasok kayo sa Jiang City at hanapin ako, hindi ko kailanman inisip na buhay kayong pakakawalan." Matindi ang sinabi ni Old K, "Kung ganoon, mamamatay na lang tayong lahat ng sabay-sabay." Namatay ng sabay. Nakangisi si Yang Luo, "Akala mo ba karapat-dapat kayo patayin?" Sumigaw si Old K at sumugod kay Yang Luo gamit ang kanyang nasugatang katawan. Sumama rin sina Big Beard, Black Widow, Psychic Witch, at Thunder God of War. Sa sumunod na panahon, sinimulan ni Old K at ng tatlo pang kasama ang matinding labanan kay Yang Luo. Ngunit kahit na pinilit nila, hindi pa rin nila kayang talunin si Yang Luo. Sa loob ng mas mababa sa isang minuto, namatay si Thunder God of War. Bago pa lumampas ng 2 minuto, Psychic Witch, patay. Sa loob ng 3 minuto, Black Widow, patay. Sa loob ng 4 na minuto, Big Beard, patay. At sa ika-5 minuto, BAM!
Bumagsak si Old K sa deck. Ang kanyang mga internal organs, 8 extraordinary meridians, at mga galami ay lahat nasira. Sa puntong ito, lahat ng 7 mamamatay tao ay patay na. Tinignan ni Yang Luo ng walang emosyon ang 7 bangkay sa barko bago niya inilabas ang kanyang telepono para kunan ng litrato. Ngunit nang ilagay ni Yang Luo ang kanyang cellphone, biglang napatingin siya sa dilim sa malayo. Whoosh! Whoosh! Ang malalaking alon ay umakyat sa langit, napakaganda ng tanawin. Sa gitna ng malalaking alon, may isang tao na dahan-daang naglalakad. Nang lumapit ang tao sa cargo ship, malinaw na nakita ni Yang Luo ang mukha ng tao. Isang kalagitnaang lalaki na nakasuot ng itim na martial arts suit at may wooden club sa paa. May warrior's top-knot hairstyle at may mahabang tibak sa baywang. Habang sinusuri ni Yang Luo ang lalaki, sinusuri rin siya ng lalaki. Pinaikit ni Yang Luo ang mga mata at sinabi, "Ikaw ang Hell Envoy na ika-38 sa assassin list, di ba?" Oo. Mabigat ang tingin ng kalagitnaang lalaki. Para siyang nakatingin sa isang patay. Ngumiti si Yang Luo, "Sa wakas dumating ka. Sakto lang. Pagkatapos kitang patayin, makakauwi na ako." Isang malupit na ngiti ang lumabas sa labi ng Hell Envoy, "Bata, akala mo ba kayang kitang patayin dahil napatay mo sina Old K at ang iba pa?" Tinanong ni Yang Luo, "Paano natin malalaman kung hindi susubukan?" Naramdaman na niya na ang antas ng cultivation ng Hell Envoy ay nasa early stage martial highness realm pa lamang. Malayo ito sa antas ng kanyang eldest senior sister. Kahit si Shu Ying ay pwedeng makipagpalitan ng ilang suntok sa kanya. Subukan natin. Ang ngiti ng Hell Envoy ay naging mas malamig, "Magbabayad ka sa iyong kay-abangan." Agad pagkatapos niyang magsalita, whoosh! Kinuha ng Hell Envoy ang mahabang tibak sa kanyang baywang at hinato si Yang Luo. Swoosh! Isang black-purple saber beam ang tumama sa gabi. Napakabilis at napakalakas. Parang isang kurtina, pinuputol at pinaghihiwalay ang gabi. Sa susunod na sandali, bam! Hinati sa dalawa ang cargo ship. Hinati rin ang tubig ng ilog, at ang alon ay naitulak pataas. Nang bumaba na ang alon, tiningnan ng Hell Envoy si Yang Luo. Ngunit nagulat siya nang wala si Yang Luo sa eksena. "Magaling ang teknik ng tibak mo, pero sayang, kulang ang katumpakan mo." Biglang may marinig na boses na pilyong nagsabi. Lumingon ang Hell Envoy at nakita si Yang Luo sa ibabaw ng ilog, tinitingnan siya ng nanunukso. Wala ring sugat si Yang Luo. Nangangahulugan, tinayro lang ng Hell Envoy at pinalampas. Ngumiti ang Hell Envoy ng malamig, "Hindi nakapagtataka na hindi ninyo matalo sina Old K at ang iba. Talagang kahanga-hanga ka. Ngunit ang huling tira ko ay isang pagsubok lang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kawalang pag-asa." Hawak ang kanyang tibak ng parehong kamay, muli siyang humataw kay Yang Luo. Swoosh! Mas malakas at mas mabilis kaysa sa huli. Parang nag-transform ang malalaking alon sa river sa mga water dragons na sumalubong kay Yang Luo. Hindi umatras si Yang Luo. Sa halip, ginamit niya ang true chi sa katawan at tinutok ang kamao upang salubungin ito. Bam! Agad na nawasak ang water dragons, naging maliliit na patak ng tubig. Klang! Sa mabagsik na pagtama, natabunan ng suntok ni Yang Luo ang tibak ng Hell Envoy. Sa ilalim ng matinding banggaan, agad na naitulak pabalik ang Hell Envoy. Dumulas ang paa niya sa ilog ng higit sa 10 metro bago siya nakatayo muli. Tinitingnan siya ng Hell Envoy nang hindi makapaniwala, "Bata, anong realm ang cultivation mo? Bakit mo kailangang malaman? Ang mahalaga, sapat na ito para patayin ka." Sumigaw si Yang Luo, at nagmabilis sa ilog, diretsyong sumugod sa Hell Envoy. Hindi rin nag-atubili ang Hell Envoy. Tumakbo siya sa ibabaw ng alon, tibak sa kamay, at sumugod kay Yang Luo. Ngayon, seryoso na talaga ang Hell Envoy. Nag-alab ang kanyang true chi, at kumikislap ang kanyang katawan ng black-purple light, parang Diyos ng kamatayan sa gabi. At sa sandaling iyon, lumapit ng mabilis sina Yang Luo at ang Hell Envoy sa isa't isa. Pagkatapos, sabay nilang hinampas ang kanilang mga espada at sabay na sumuntok.
Bam! Isang malakas na dagandong ang sumabog sa ibabaw ng ilog. Isang vortex ang sumabog sa ibabaw ng ilog. Napakatakot nito. Sa pagkakataong ito, ang Hell Envoy ay napalipad ng higit sa 20 metro palayo. Paikot-ikot siyang tumalbog sa hangin bago nakapag-stabilize at nakalapag sa ilog. Siyang Luo naman ay naitulak lamang ng ilang metro at nakaiwas sa vortex bago nag-stabilize ang katawan. Paano ito posible? Hindi na makapagpanatag ang Hell Envoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Dapat malaman na ibinuhos niya ang buong lakas niya sa pag-ataking iyon. Ngunit hindi pa rin niya kayang patayin ang batang ito sa harap niya. Posible kaya na mas mataas ang antas ng cultivation ng batang ito kaysa sa kanya. Pero paano ito posible? Ang batang ito ay nasa 20s pa lamang. Paano siya makakatalo sa antas niya ng cultivation? Habang nag-aalangan ang ekspresyon ng Hell Envoy, ngumiti si Yang Luo at sinabi, "Bakit? Hindi mo na kaya? Akala ko makikipaglaban ako sa iyo ng maayos. Kung yan lang ang kaya mo, sobra kang magdudulot ng pagkadismaya sa akin." Galit na tugon ng Hell Envoy, "Huwag kang magyabang, bata. Ang tunay kong lakas ay hindi lang iyan." Habang nagsasalita, biglang kumilos ang Hell Envoy at muling sumugod kay Yang Luo. Sa pagkakataong ito, direktang ginamit ng Hell Envoy ang Shadow Escape Technique ng ninjutsu. Kaya habang sumasugod siya, ang kanyang anyo ay nawawala at muling lumilitaw, kaya imposibleng hulihin ang kanyang kilos. Kung ikukumpara sa Shadow Escape ni Prajna, mas malakas ang Hell Envoy. Siyempre, maaaring epektibo ito laban sa ordinaryong tao, pero walang epekto kay Yang Luo. Sa sandaling lumapit siya kay Yang Luo, biglang nawala ang Hell Envoy sa ibabaw ng ilog. Ngunit ngumiti si Yang Luo nang may pang-iinsalto. Humarap siya at sumuntok. Klang! Tumama ang metal sa isa't isa. Nagpakita muli ang Hell Envoy sa hangin. Nagulat ang ekspresyon niya. Paano niya natuklasan ang kanyang lokasyon? Marahil, ito ay isang pagkakataon lamang. Kaya't kumilos siya muli sa hangin at nawala ulit. "Narito ka!" Sigaw ni Yang Luo at sinuntok muli ang kanyang likod matapos makaiwas. Klang! Isa pang malakas na tunog ang narinig. Muling lumitaw ang anyo ng Hell Envoy sa ibabaw ng ilog. Ang espada sa kamay niya ay nablock pa rin ni Yang Luo. "Paano?" Naguluhan ang Hell Envoy. "Paano mo ako natuklasan?" Tahimik na sagot ni Yang Luo, "Kahit na may tago mo ang iyong anyo, hindi mo may tatago ang iyong aura." **man-it. Nagngit-ngit ang Hell Envoy at sumigaw. Muling ginamit niya ang ninjutsu. Sa susunod na sandali, hamati ang Hell Envoy sa 12-dosenang kaparehong anyo ng kanyang sarili, at bawat isa ay mukhang tunay. Nagsalita si Yang Luo ng may interes, "Shadow Clone Technique ba ito?" "Bata, may alam ka rin pala." Sabay-sabay na sinabi ng 12-dosenang Hell Envoys, "Isang karangalan sa'yo na pilitin akong gamitin ang Shadow Clone Technique." Habang nagsasalita, kumilos ang mga kopya at pinalibutan si Yang Luo. Umiiling si Yang Luo, "Kahit ilan pa ang clones mo, hindi ito ang tunay mong katawan. Kaya wala itong epekto sa akin." Pagkatapos, biglang pumadyak si Yang Luo sa ilog at sumabog ang nakakatakot na True Chi. Thud! Yumuga ang ilog sa radius na ilang daang metro, na nagbunsod ng malalakas na alon. Sa paligid ng True Chi, ang malalaking alon ay naging gintong water dragons na sumabog sa lahat ng direksyon. Boom! 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 Kasabay ng sunod-sunod na malalakas na tunog ng banggaan, ang mga clones ng Hell Envoy sa ilog ay agad na nawala. Biglang bumaling si Yang Luo at sumugod sa isa sa mga Hell Envoys. Ito ay ang tunay na katawan, hindi clone. Natagpuan muli ni Yang Luo ang Hell Envoy at sumugod. Nagpatak ang malamig na pawis sa noo ng Hell Envoy, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi na siya makapagpanatag. Napakalakas ng batang Chino. Kahit anong gawin niya, kayang pigilan siya ni Yang Luo. "Pumunta ka sa impyerno." Sumigaw ang Hell Envoy at paulit-ulit na hinampas ang ilog gamit ang kanyang mahabang espada, na nagbubunsod ng malalaking alon laban kay Yang Luo.
Samantala, patuloy na sumuntok si Yang Luo, sinisira ang malalakas na alon at hinaharang ang espada ng Hell Envoy. Nang makalapit, itinaas ni Yang Luo ang kanang braso at pinatakbo ang True Chi. Wala siyang pakundangan at sinuntok ang Hell Envoy. Nagulat ang Hell Envoy at nagmadali na itaas ang espada. Crack! Nabasag ang mahabang espada sa kamay ng Hell Envoy. Matapos masuntok sa dibdib, sumigaw ang Hell Envoy ng malakas at lumipad pabalik, dumudugo. Ngunit hindi tumigil si Yang Luo. Mabilis siyang sumugod. Walang oras ang Hell Envoy para mag-stabilize. Itinapon niya ang nabasag na espada at mabilis na gumawa ng mga seal gamit ang kanyang dalawang kamay. Water Escape Technique, Water Dragon. Fire Escape Technique, Firebird. Earth Escape Technique, Heaven Destruction. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang tatlong advanced ninjutsus ng sabay. Umakyat ang mga alon sa kalangitan at naging mga water dragons na hamarang kay Yang Luo. Nagliyab ang mga apoy sa langit, naging malaking firebirds na lumilipad pababa kay Yang Luo. Nag-ipon ang mga bato sa langit at bumagsak na parang mga meteor. Hinarap ni Yang Luo ang tatlong makapangyarihang ninjutsus gamit ang 9 niyang True Fire at 9 niyang Divine Lightning. Umakyat ang apoy at kidlat, naging gintong Fire Dragon at gintong Lightning Dragon. Sa parehong sandali, boom! Sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa ilog, kumalat sa buong paligid. Sa kabutihang palad, nasa gitna ng ilog ang laban. Walang tao o bangka sa paligid, kung hindi, siguradong natakot sila. Nabasag ng mga gintong dragon ni Yang Luo ang ninjutsus ng Hell Envoy at pinalipad siya. Dugo ang bomb alot sa katawan ng Hell Envoy. Nakakatakot ang tanawin. Biglang kumilos si Yang Luo at hinawakan ang lalamunan ng Hell Envoy, inangat siya. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Mahina at may pangungulila, sabi ng Hell Envoy, kung hindi mo ako patayin, pangalanan mo lang ang kahit anong kondisyon. Lubos ang pagsisisi ng Hell Envoy. Kung alam lang niya kung gaano kalakas ang batang Chino, hindi siya lalapit. Ngunit wala nang gamot sa pagsisisi. Umaasa na lang siyang patatawarin siya ni Yang Luo. Tahimik si Yang Luo, malamig ang mga mata. Sinabi niya, nasa underworld ka. Dapat alam mo ang batas ng pinakamalakas. Maaari ba kitang palayain? Pagkatapos, pinilit ni Yang Luo ang kanyang kanang kamay at binasag ang lalamunan ng Hell Envoy. Ang Hell Envoy, na nasa ika-38 sa assassin list, ay namatay kaagad. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.